I get that. But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking Well, about... confidential funds. So I convert Confidential my funds. question, Your Honor. Counsel, kindly Yes. wait for Attorney Gapunan to finish with her objection. Are you referring to... Counsel, I I will Intelligence rephrase funds my or question. I will confidential rephrase my funds? question. Counsels, please address the court, not Your each Honor, other. please. Your Honor, please. Your Honor, please, may I object to this line of questioning? In fact, I have not stood up because all the questions referred to intelligence funds, Your Honor, when the topic today is confidential funds. And I would like to put that on record, Your Honor, especially this last question, where she Your Honor. specifically refers to conclusions as to use of intelligence funds. The objection is noted, and counsel has already stated that she will rephrase. Kindly rephrase, Attorney Christine. All right. So, ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success ng information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ho ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ho ba yon? kasama po ang crime prevention, pero depende rin po Hindi, ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no. Attorney Celine, Do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero let her depende answer. pa din po ito sa mandate po ng Ang ganda agency. lang, kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat, Celine. Okay. In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually, yung surveillance do you agree with me, may tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba yon? No basis, Your Honor. No Hindi, basis for this tinatanong ko lang ho question. kung alam niyo ho ba. Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa maisagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 Hindi, is proof of success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, Can- can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in again, the counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels,
You are all members of the bar and Yes, you're Your all Honor. counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen. Yes, Your It's Honor. also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the high sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her. You can end there, counsel, if Yeah, you respect her. Thank you. Thank you po. Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful. I base po yon sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of success. Interpretasyon nyo na po yun. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Okay. Please proceed, Attorney Christine. Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun? Pwede pong pakiulit? At hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Doon sa event na yun, hindi ho yun part ng confidential work or surveillance? Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So, dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa... Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Your Is Honor, we isn't object. that a proof of success or not? What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted, not on the what ifs of counsel for respondent. It's Your not a Honor. what-if, counsel, because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well later on. Attorney Silene, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no, bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang Hindi, dinidifferentiate ko. sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo, no? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip
na may information na may mga taong may gagawin na masama. Your Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, Counsel, to finish. napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, Your- bawal ho bayaran ng reward yung tao na, Excuse na me. nagbigay ng information Are you na yun. done with the question? Don't answer. I think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, Counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can. payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. Again, Is not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor, court or the presiding officer and not talk to each other directly. Ms. Eileen, to abbreviate and save on the court's time, Ms. Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung muka, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag ka may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binase ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency's sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ini-AOM o dinidisala o sinususpend nyo, Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. You may proceed, Attorney Salamat Christine. po, Your Honor. I will go back to the podium. After nung na-evaluate niyo po yung mga responses po, no, ng OVP, and including the DepEd, of course, no, nag-issue po kayo, okay, sa OVP muna tayo, nag-issue po kayo ng notice of suspension. We're referring to the Office of the Vice President. Opo, yung sa fourth quarter. Ang nag-issue pa po nun is si Mr. Hindi, ang tanong ko for the year 2023, first to third quarter, may notice of suspension ho ba na na-issue? Wala po. Okay. Okay, punta tayo dun sa fourth quarter ng 2022.
Sige, dun muna tayo. Balik tayo sa... Kasi hindi naman kayo yung nag-issue ng AOM dun sa fourth quarter po, di ba po? Nag 2022? Hindi po. Oo, sige. So, dun na tayo sa notice of suspension kasi naabutan nyo na ho yun, di ba po? Opo, tama po. Okay. So, dun sa fourth quarter ng 2022, no? Nag-issue kayo ng notice of suspension dated December 13, 2023. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero sa 2023 wala kayong na-issue na notice of suspension. Opo, tama po. Okay. I'm going to direct you to the JC, section 3.2. Ralph, kindly give her a copy of the JC. 3.2, notice of suspension. Nakita nyo na ho? 3.2, nakita nyo ho? 3.20 po. So, sinasabi ho dyan, refers to a written notification to the head of agency and or accountant informing of the temporary disallowance in audit of CE. CE po ay confidential expenses. Opo, tama po. And or IE, which appear illegal, improper, irregular, unless satisfactorily explained or justified by the responsible officers or until requirements on matters raised in the course of audit are complied with. Tama po? Opo, tama po. Pero in the case of the first and to third quarters, wala ho kayong in-issue na notice of suspension. Tama ho? Wala pong notice of suspension. Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance. Dumiretso po ito sa notice of disallowance. Mamaya ho, tatanungin ho kita. Doon muna tayo sa notice of suspension. So, walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve. Wala pong notice of suspension na na-issue. Thank you. Salamat po. Now, sinabi mo rin kahapon na you dispense with the notice of suspension because there was a supposed violation of 6.1.1 of the JC. Yes Tama po, ho? tama po. Okay. Nasa JC ho ba, no, joint circular, na pag may violation ng 6.1.1, didiretso ho kayo sa notice of disallowance? Under po kasi sa 3.19, nakalagay po doon na yung disallowance is written notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute the amount kasi nga po nakalagay dito as a result of illegal, irregular, and improper disbursement or expenditure of such funds. So, naiintindihan po kita, Celine, no? Ang tanong ko ho, nasa joint circular ba ho, na pag may violation ng 6.1.1, ay didiretso ho kayo sa notice of disallowance. Nasa JC ho yan? Kasi nga po, yung... Sagutin nyo lang ho yung tanong ko, nandun ho ba o wala? Pwede pong pakiulit yung tanong. Sige. Nasa joint circular ho ba na pag may violation ng 6.1.1, didiretso na kayo sa notice of disallowance. Hindi nyo na kailangan mag-issue ng notice of suspension. Opo, kasi irregular na po yung... Hindi po. Ito po, yung tinatanong ko po ay mismong yung provision na yung sinasabi ho ba niya, you can directly issue notice of disallowance without... Your Honor, this is asked and answered. Asked and answered. That is your answer, Counsel? It's not in the memorandum circular, Silene, right? Meron po, ang notice of disallowance po kasi, ini-issue siya pag irregular na po yung paggamit nung pondo po. Tama po kayo, pero walang nakalagay na pwede kang dumiretso doon kapag kung ano man. Opo, basta nakalagay lang po na ini-issue ang ND pag irregular. Pag kung sa pananaw mo, irregular na. Opo. You may proceed, Counsel. Okay. Salamat po, Your Honor. Now, punta tayo dun sa first and second notices of
disallowance, no? I will refer to the first ND. I refer to the first ND. When I say first ND, that refers to the fourth quarter of 2022, no? So yung second ND naman, that refers to the first to third quarter of 2023. Okay? Para hindi tayo malito. And for the guidance of the Honorable Court. Now, ang sinabi ho yung basis po sa audit ng ICFA, sa audit nyo po, ng confidential funds ng Vice President at ng DepEd ay yung, syempre, yung joint circular ho, di ba po? Opo. Okay. So, pag may audit ho ng confidential funds, okay, do you agree with me na dalawa lang naman yung outcomes nun, di ba? Allowance or disallowance of a confidential expense, whether full or partial allowance or disallowance. Yung disallowance po, pwedeng whole or in part. Okay, so tama yon, no? Pwedeng dalawa yung magiging resulta niya, allowance or disallowance in full or in part. Okay. Now, and if a confidential expense is disallowed, no? It is because, in your own opinion, the agency did not fully comply with the documentary requirements of the joint circular. Opo, hindi siya compliant with the joint circular. Okay, sige, salamat to. And as someone who is familiar with the COA rules, ito po ay masasagot nyo bilang auditor at bilang familiar po kayo sa COA rules. Sa tingin nyo ba ang joint circular is a penal law? Your Honor, please, Mr. Presiding Officer, we object to the question. If she knows, overruled. If she knows, if she doesn't, she may Penal say law, so. alam niyo ba yung penal law? Hindi po, kasi Sige. hindi po. I-define natin yung penal law ay yung batas na it is a law that defines a crime or a felony. Ganun po yung penal law. So sa tingin niyo ho, ito po bang joint circular, ito po ba ay isang batas na nag-define ng krimen? Misleading, At Your may, Honor. Your Honor, I'm on cross-examination, please. Witness is not competent. Even if you're on cross, misleading is not allowed. Not for that ground, counsel. Witness would not be competent to answer that. She's not a lawyer nor a member of the bar, an accountant, and is part of ICFAO. Proceed to your next point, counsel. Thank you, please. Your Honor. Okay, thank you po, Your Honor. Sige, I will ask her na lang based on her personal knowledge. Now, based ho sa circular, meron ho bang provision doon na kulong? Pagkakakulong, meron ho ba? Wala pong nakalagay sa circular. Okay, may provision ho ba doon na fines, multa?